Hindi, ang issue kasi na issue ni sabi ko, ano yan? Ano iniiyak mo? May problema ka? O may na-realize ka? Nagpapatugtog lang kami ng mga Christmas song. Pero medyo nauulinagan ko na realization more than problem. Sabi kasi parang ganun pa rin daw siya. Paulit-ulit na lang. Sabi ko, ano yung paulit-ulit? Feeling ko isa din kasi yun sa mga ng mga tao ngayon. Hindi ko alam kung may generation or wala. Pero I think one of the issues ngayon yan. Yung reality na hindi makawala. Ano yun parang I heard that hindi lang sa struggling pa. I even heard that sa successful na tao na. Yung you feel na hindi ka matapos-tapos sa obligasyon. Sa family, even relatives, ganyan. Lalo na immediate family. Hindi lang siya obligasyon sa pera. It's more than that Yung feeling na kailan naman ikaw, kailan naman yung sarili mo. Ang reality kasi sa Pilipinas, or hindi ko alam kung sa ibang bansa ganun din, kahit anak ka, pag nakakaangat ka, parang obligasyon mo yung pamilya mo, obligasyon mo yung kapatid mo, or kung sino man. Legit naman kasi minsan, aminin natin, di ba? Minsan nakaka-toxic din yung pinapersa ka, di ba? Hindi ka naman legit na pinapuwersa, pero it feels that way. Kasi may mga pagkakataon talaga na sumbat yung dating. Sumbat yung dating ng paghingi ng tulong. Alam mo yan, yung the way it feels sa'yo, nagmumukha siyang obligasyon, nagmumukha siyang, hindi siya kusa. Tapos, ang nafe-feel mo parang ka nakakulong. Parang nakakulong dun sa realidad na kailan ko matutupad yung pangarap ko? Kailan yung ako naman? Kasi I think one of the issues ng tao na yun, kung halimbawa siya lang, nagsusumikap siya, okay naman siya. Kumbaga, hindi sobra-sobra yung kinikita niya pero sapat para sa kanya. Siguro, malay na siya sa ngayon. May ipon na siya. Nagagawa niya na. Kumbaga, umuunlad na siya ng dahan-dahan. Nagagawa niya na yung mga gusto niya. Kung iniintindi lang niya sarili niya. Pero the fact kasi na parang obligasyon mo bilang anak, yung kailangan mong isabay, yung hindi mo obligasyon at obligasyon ng magulang mo, kailangan mong gawin. Parang walang choice. Kailangan mong gawin kasi mahal mo sila. Pero mapaisip ka, kailan ako matatapos? Actually, yun yung question Yun yung question nung parehas na tao. Dalawang klase ng tao na rinig ko. Isang successful, isang hindi naman struggling, pero papunta pa lang doon sa pagiging okay, kailan to matatapos? Actually, yung obligation kasi natin, I think, para sa akin, na acceptance kasi siya. Na hindi siya matatapos. Hindi talaga siya matatapos. Pero bago ko puntahan yun, ito yung mga kailangan natin tanggapin. Na sinasabi ko na, dun sa word na hindi siya matatapos, hindi lang siya tatanggapin mo na hindi matatapos. Kailangan mong tanggapin yung mga kalakip na realidad na hindi siya matatapos. Tulad ng, hindi mo na mababago kung paano kakausapin ng magulang mo. Hindi mo na mababago yung realidad na, halimbawa, kung nakabili ka nga ng bagong motor di ba? Nakabili ka nga, manager ka na Hindi mo man lang unahin yung mga ganon. Totoo lang, masakit yun, di ba? Ang dami, nakakalabas ka nga di ba? Nakakalabas ka nga ng barkada mo. Iisipin mo parang, pinagpaguran ko yun di ba? Ikaw yung nagtrabaho para doon. Actually, ganun ba yun? The question, di ba? Ang tanong natin sa sarili natin, ganun ba yun? Nung umokay na ako, yung buong obligasyon ng pagiging magulang, nasa akin na. Di ba? Yung hindi ba obligasyon ng anak or hindi nga obligasyon ang responsibilidad mo, di ko alam kung tama ba yung word na responsibilidad, pero lalabas lang siya yung tulong out of love. Kusa, di ba? Nasa sa'yo na yun. Wala siyang measure kung magkano dapat yung ibibigay mo, kung ano yung dapat na obligasyon mo. Kasi technically, anak ka, di ka magulang. Pero out of love, gagawin mo yun. Ang masakit kasi, yung you are forced, di ba? You are forced to do it. It should be out of love. I think one of the realities na kailangan natin tanggapin bilang anak or pamangkin o anuman, kailangan natin tanggapin na yun yung kultura natin. Kailangan natin tanggapin na may mga bagay kang hindi mababago. Tulad na sabi ko kanina, hindi mo mababago kung paano ka kausapin, hindi mo mababago kung paano ka hingan, hindi mo mababago kung paano ka puwersahin, di ba, para magbigay, kung paano ka sumbatan, di ba? Kahit pinagpaguran mo naman yun. Ang tingin ko, ang kailangan mong gawin pag ganun, para mas madali yung matanggap, i-ignore mo yung thoughts na, ba't ganun? Tanggalin mo na yun. Kumbaga, sa akin, acceptance na hindi mo na mababago kung paano kakausapin at acceptance na wala siyang katapusan. Wala siyang katapusan. Diba? Pero valid yung feelings na kailan to matatapos. Valid yung question. Valid yung feeling na may hangganan ba yung point na bigay ka ng bigay. Ang hirap niya tanggapin, pero I think, wala Para sa akin, ang toxic lang. Ang toxic, pero focus ka lang talaga sa goal. Walang choice Para sa akin, walang choice. Wala talagang choice. Ito para sa akin naman, hindi mo naman kasi kailangan na itigil yung kung ano man yung ginagawa mo para sa sarili mo. Para lang mabigay yun. Kung yun lang talaga yung mabibigay mo, di yun lang. Diba? Huwag mo na isipin kung ano iisipin nila. Sa yun yung kaya mo ibigay. Anong magagawa mo? Diba? Hindi porke yun lang yung meron ka. Yun lang yung gusto mo. Ako naniniwala ako kung ano lang yung gusto mo. Diba? Nasa sayo na yan Diba? Kung
halimbawa, kaya mong tiisin na hindi sila kumain, di ba nasa sa'yo na yun. Dahil feel mo, hindi mo yun obligasyon. Pero I think major lesson, or not lesson, my major point is, you do things you help out of love. Katulad nito, it's not our obligation. Hindi obligasyon ng anak na buhayin yung magulang. It's not your obligation na hindi mo utang sa magulang mo yung palakihin ka nila. Legit yun. Hindi mo utang yung pagpapalaki sa'yo. Pero I think, out of love, it's our responsibility to give back. It's our kusa siya na grabe ka naman kung pababayaan mo yung magulang mo. Halimbawa, hindi na niya na kaya magtrabaho, hindi niya na kaya buhayin yung sarili niya. Bare minimum, I think, out of love, kusa dapat na maramdaman mo na kailangan mo suklian lahat nung ginawa niya at pagtitiis niya nung bata ka. Hindi dahil kailangan mong bayaran yun. Binigay sa'yo yun out of love nung bata ka. Ibalik mo din out of love. Ang sinasabi ko lang kanina is that yung buong obligasyon ng magulang mo dun sa buong pamilya nyo, mga kapatid mo, yun lang yung masakit na realidad na ngayon na kapag may anak na medyo palang nakakaangat na, automatic obligasyon mo. Ito medyo mabigat to. Last two message dun sa sinabi ko to pero to both magulang and anak. Siguro sa mga magulang, no? Dapat pag nag-anak ka, ang mindset mo, hindi ka namumuhunan para pagtanda mo, sisingilin mo yung anak mo. Pag nagkatrabaho na siya, ipapasa mo yung obligasyon mo sa anak mo. Sa akin, pag ganun kang klaseng magulang, hindi ka dapat tawaging magulang. Ang tawag sa'yo yung isang meaning ng magulang. Magulang ka kasi ang para sa'yo, investment pala yung anak mo. Dapat pinapalaki mo yung anak mo kasi mahal mo siya. Pinapalaki mo yung anak mo kasi gusto mong may marating siya bilang siya. Kilusan mo yung sarili mo para may mangyari sa'yo at hindi ka magutom balang araw. At kilusan mo yung iba mong mga anak. Hindi ginawa nung anak mo yung mga kapatid niya. Ang gumawa nun kayo mag-asawa. Diba? Huwag mong ipasa yung obligasyon mo dun sa anak mo na nakakaangat na or nagtatrabaho pa lang. Again, magulang ka pag ganun. Hindi ka parent. Diba? Yung other meaning ng magulang, nang gugulang ka. Dahil pinalaki mo ng tama yung anak mo, hayaan mo kung ano yung kaya niya ibigay sa'yo balang araw. Antayin mo kung ano ibabalik niya. Pero pag gumawa ka ng bata, huwag mo siyang gawing investment para ma-secure yung future mo o future ng mga kapatid niya. Kasi obligasyon mo yun. Sana ma-realize yan ng lalo ng mga magulang ngayon na ganun ang mindset, di ba? Kasi legit sa mga anak naman, I think if yun yung realidad mo, and of course, mahal mo din naman yung magulang mo, mahal mo din yung mga kapatid mo, I think you just have to accept the fact and just do it out of love. Accept the fact na yun yung realidad mo. Huwag ka nang mag-isip na bakit ganito, bakit ganyan, bakit. Kasi hindi naman nun mababago yung realidad Kung ano yung realidad mo ngayon, tanggapin mo yun. So, ibig sabihin, kung ikaw ang may obligasyon, ibig sabihin, mas kailangan mong kumilos. Mas kailangan mong gumalaw kasi kailangan mong gawin yun dahil mahal mo yung mga kapatid mo. Mahal mo yung pamilya mo. Kaysa isipin mo na kailan matatapos o ganyan-ganyan. Kasi hindi siya matatapos. And kasabay nun, mag-enjoy ka pa din. Gawin mo yung mga bagay na ikasasaya mo. Huwag mong isipin yung iisipin ng iba. Huwag mong isipin yung iisipin ng magulang mo na basta alam mo na ginagawa mo yung dapat, ginagawa mo yung sapat, kahit hindi mo obligasyon, dahil ginagawa mo yung out of love, okay na yun. Kasi kung iisipin mo siya na iisipin, di ba? Ano yun sakit na ng Pilipino yan. Sakit kultura na natin yan na utang na loob, lagi, yung pagmamahal na binigay sa'yo. Hindi ba pag nagbigay ka ng pagmamahal, dapat hindi ka nag-aantay ng kapalit? Yun Pag nagbigay ka ng pagmamahal, hindi siya investment na nag-aantay ka ng kapalit. Unconditional lagi pag sinabing love, it's always unconditional. Ibibigay mo yon dun sa tao na yon para lang sa kanya, hindi para sa sarili mo. 'Di ba? Kung ano yung magdudulot ng love na yun sa kanya, mag-grow siya, hindi niya ibalik sa yon, maging masaya siya, satisfied ka na dapat. Uy, successful yung binigay kong pagmamahal sa kanya. Naging successful ako dun sa binigay kong pagmamahal sa kanya kasi naging successful siya. It ends there. It ends there. Hindi yung, uy, okay na siya. Kailan niya ako babalikan? Kailan niya ibabalik yung tulong na binigay ko? Hindi ka nagmahal nun. Nag-invest ka kasi nag-aantay ka ng return. Hindi love yun. Tandaan niyo na sa mga magulang, sa mga nagpalaki ng anak, nagpalaki ng mga guardian, diba? Isipin niyo lagi yan na kapag nanghingi ka ng kapalit dun sa pinalaki mo, hindi mo siya minahal, diba? Nagnegosyo ka, nag-invest ka nun kasi nag-aantay ka ng pabalik. Dapat masaya ka lang na naging successful siya. Kung may ibabalik siya para sa'yo, salamat. Ang hiling ko lang sa anak ko, sana pagtanda ko, pag di ko na kaya, akain man lang niya ako. Yun lang, yung mga ganun. Pero yung buhayin niya ako, hindi. Obligasyon ko yun. Ngayon pa lang, iniisip ko na, paano ko hindi magiging pabigat sa anak ko. Kasi ang gusto ko, magkaroon siya ng sarili niyang buhay. Diba? Magkaroon siya ng sarili niyang pamilya, hindi ako pabigat sa kanya. Diba? Ayoko maging pabigat sa anak ko. Kasi obligasyon ko yun bilang magulang na ayusin siya.
at obligasyon ko sa sarili ko na mamatay ako nang hindi ako magiging pabigat sa anak ko. Yun eh. Para sa akin yun. Kaya sa mga magiging magulang pa lang dyan or nagsimula pa lang maging magulang, ganun dapat ang mindset. Let's end that culture na obligasyon dapat ng anak natin yung mga kapatid nila. Kung meron, thank you. But again, it should not be an obligation. Pag pinabayaan mo naman yung magulang mo, grabe ka naman nun. Huwag mo naman pabayaan na minahal ka ng buo, tapos kaya mo silang magutom, kaya mo silang, nung hindi na nila kaya yung sarili nila, di ba? Dahil binuhos nila lahat sa'yo, yung buhay nila, hindi mo man lang kayang ibalik out of love yung pag-alaga sa kanila. Ang sinasabi ko lang, yung pagbibigay ng magulang, ginampanan mo yung obligasyon mo bilang magulang is out of love. Yung pagbalik ng anak sa magulang should also be out of love. Kasi if it's out of love, hindi mo kailangan puwersahin. Kusa siya. Diba? Yung mindset mo bilang magulang, pinalaki mo yung anak mo nang hindi ka nag-iisip na babalik sa'yo yung lahat ng ininvest mo sa kanya kasi out of love yung masaya ka na maging successful siya. Alam mo, pag ganun pinalaki yung anak mo, ganun yung mindset mo. 100% sure ako. Dahil out of love yung mga binuhos mo sa kanya, sure ako babalik din sa'yo yun out of love. Babalik din sa'yo, hindi ka niyan kayang pabayaan. Kasi binigay mo yun out of love, not because obligation. So I think the whole point is, bilang magulang and bilang anak, gawin natin yung obligasyon natin out of love. Kasi magiging kusa siya. Mas magandang yun yung bagay na hindi natatapos. Habang buhay mong feeling mo may obligasyon ka sa anak mo at ginagawa mo yun out of love, masaya kang hindi yun natatapos. At bilang anak naman, inaalagaan mo yung magulang mo hanggang sa huling hininga nila, not because it's your obligation, but because mahal mo sila. At again, yun yung masarap na hindi natatapos. Masakit at nakakainis at nakaka-frustrate at nakaka-depress na hindi natatapos kasi it's not out of love anymore. You are being forced to do it. Both sides, pag forced kasi siya, hindi masarap. Gusto mo kumawala pag forced siya. Tumutulong ka sa mga kapatid mo, mahal mo yung mga kapatid mo. Pero kaya masakit, kaya hindi buo sa'yo kasi napuwersa ka na pinasa sa'yo obligasyon. Pero if it's not being forced, baka sobra pa dun yung maibigay mo at mas masaya ka. So yun, I think isang bagay na kailangan maintindihan ngayon ng mga kabataan at ng mga magulang. So otherwise, nagiging toxic lang yan habang buhay. So bottom line is, sa pamilya, do everything out of love.